Alam nyo, kahit mainit, parang ang sarap magsinigang na salmon. Another day, another ulam. Eto nga pala yung mga ingredients ng sinigang na salmon. Yung salmon pala is nakasinigang cut na siya. Nabili ko siya sa Nom app under the brand Fish Tank. Iniwa ko nga lang yung mga basic ingredients like kangkong, okra. Naglagay din ako ng talong. Pero pwede rin kayong maglagay ng gabi, ng labanos, at sitaw. Eto kasi yung mga gulay na kinakain lang ng pamilya ko kapag sa sinigang. Nagiwa din ako ng sibuyas at bawang, pati kamatis. Yes, may bawang kasi mas malasa kapag meron. Ang unang nga natin gagawin ay gigisahin natin ang sibuyas, bawang at kamatis. Bali, ang gamit ko dyan is lauric oil. Mas healthy kasi yun. Ayan, nagme-meal prep din kasi ako kaya more on healthy ingredients talaga ang nilalagay ko. Pagkatapos niyan, lalagyan natin ng tubig, takpan at pakuluan. Tapos, once kumulo na siya, ilagay nyo na rin yung mga gulay. Pinagsama-sama ko na nga sila lahat, tapos pinakuluan ko ulit. Sa part nga, natuluto na yung gulay natin at pwede na nating ilagay yung sinigang mix. Mas prefer ko yung malaking version kasi mas malasa yun at mas maasim. Alam nyo naman, mas masarap ang sinigang kapag mas maasim. Kapag napakuluan na nga, pwede mo na rin ilagay yung salmon. Grabe, ang sarap talaga nito. Walang halong joke, ito yung isa sa pinakamasasarap na sinigang. Ito nga yung ulam na kahit isang linggo mong ulamin, hindi ka magsasawa. Takpan na nga natin at pakuluan. Usually, 5 to 10 minutes lang ang tuna yan. Mas madali kasing maluto ang isda. Tapos, ginamit kong panlasa ay patis, pwede ring asin. Kapag okay na sa inyo yung lasa, pwede nang iserve yan. Tao bang kaldero kapag ganito ang ulam? Ayun lang, so don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell.